noticia. Ano noticia? Sikat na naman ang Philippines. Ayon sa pinakahuling Executive Corruption Index ng Varieties of Democracy o VDEM Institute, ika-4 ang Pilipinas sa pinaka-corrupt na bansa sa buong East at Southeast Asia. Nakuha ng bansa ang pinakamataas nitong corruption score sa nakalipas na 40 taon. 0.605 ang average score ng bansa para sa taong 2025. Ito ang pinakamalapit na score ng Pilipinas sa record high nitong 0.918 noong 1985. Kasama sa index assessment ang extent ng corruption na kinasasangkutan ng high-ranking government officials. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Kasabay ng pagkulong ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, mas mataas pa ang trust at approval ratings ang pangalawang Pangulo kumpara kay Pangulong Marcos Jr. Base po yan sa pinakahuling survey ng Publicus Asia. Lumalabas na sumadsad sa negative 27% ang net trust ratings ni PBBM habang nakakuha ng 28% approval at 26% trust ratings naman si VP Sara. At dahil dyan, may naniniwala naman ang isa pong ekonomista na matindi na ang pagkadismaya na maraming Pilipino sa pamahalaan sa harap ng isyu ng malawakang korupsyon at political accountability na hinihingi ng taong bayan. Hirap nang makabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino. Sa pinakabagong survey ng Publicus Asia ay sumadsad sa negative 27% ang net approval at trust rating ng Pangulo. Kasi sobra-sobra nang nakakadismaya yung pamahalaan. Galit na galit ako ang taong bayan sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa ating bayan. Mga Pilipino naghihirap dahil sa kagagawan ng mga walang katarungan na mga namumuno sa ating bansa. Patunay umano ang matinding pagkadismaya ng maraming Pilipino sa harap ng patuloy na mataas na inflation, paghina ng ekonomiya, matinding korupsyon at political accountability. Publicus Asia, ang net trust rating ni BBM ay negative 27 na lang. Grabe yan ha. Sobrang baba na niyan. At ang ibig sabihin niyan, talagang napakaraming Pilipino ang wala ng tiwala sa ating Pangulo ngayon at sa kanyang pamamahala. Kasi ang trust ay mas mabigat kaysa sa approval rating dahil ang tiwala, pag nawala yan, mas mahirap balikan yung o ibalik kasi kailangan mo talaga i-prove na kaya mong panindigan lahat ng mga sinasabi mo. Ang problema, napakalala na ng sitwasyon ng ating ekonomiya tapos puro politika pa rin ang pinag-uusapan nila. Ayon kay Cora Guidote, isang economist at dating head ng BSP Investor Relations Office, sinayang ni BBM ang tiwala ng taong bayan. Magugunita na nang galing sa napakataas na trust rating si PBBM nang manalo siya noong 2022. So parang ang laking pag-aaksaya ang ginawa niya doon sa pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino noon. So kung ginamit niya yun para mapaunlad ang ekonomiya at malinis ang kanyang pagpapatakbo ng gobyerno, sana nanatili na mataas ang kanyang trust rating. Pero ngayon na nakikita natin na negative 27 na ito. Ang ibig sabihin lamang niyan ay talagang inaksayan niya ang pagtitiwala sa kanya dahil sa mga nakita nating mga anomalya, mga korupsyon na nangyayari na parang ngayon lang nangyari sa Pilipinas yung ganyang kalaking kalala na korupsyon. So
yan, talagang malaking panghihinayang ang nangyayari at saka sayang talaga yung oportunidad na binigay sa kanya ng taong bayan. Samantala, muling namayagpag sinasabing survey si Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga aligasyon laban sa kanya sa impeachment trial ay nakakuha ng 28% approval at 26% trust rating si Bifi Sara. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya huwag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin.